Magandang oras, magandang buhay mga katiyats, mga kababayan. Ang ating episode ngayon ay tungkol kay Karen Hodes, ang attorney ng World Bank noong kapanahonan ni Marcos. Meron siyang easy wallet na sabi niya ay merong mga corrupt officials sa loob mismo ng World Bank at gustong nakawin ang mga ginto nila Jose Rizal at ni Marcos na nakalagay sa World Bank. Well, narito ang video atin panoorin. So, marami tayong information na makukuha dito. So, ano pa bang pinaghihintay natin? Panuurin po natin ito. We the people are the most important character in our story. I'm talking about all of the people on earth. We the people are in a coalition that also includes all of the military powers of the world. We're now cleaning up the corruption in the world's paper money issued by the central banks. I'm going to tell you more about this process called the global currency reset. The hero of the story is Jose Rizal, a man from the Philippines who was the superior general of the Jesuits at the end of World War II. This position is also known as the Black Pope. Ito yung pinagagrabe na ni Karen Hodes na siniwalat na si Jose Rizal, hindi alam ni Karen Hodes ang history ng Pilipinas Hindi niya alam na patay na pala si Jose Rizal. Pero merong Jose Rizal sa World Bank na may-ari ng napakaraming ginto at ito daw yung tinatawag na Black Pope ng Vatican. Ang Santo Papa na wala sa record noong pagkatapos ng World War II, 1945-1946, ay walang nakalagay sa record na pangalan ng Santo Papa ng Vatican. Kaya tinatawag na the Black Pope, ang Pope noon na wala sa record. Yan si Jose Rizal kasi itinago siya kasi pinalabas na binaril siya sa Luneta, di ba? Pero yun pala ay double lamang yun. Kasi napaka-genius ni Rizal, sayang kung papatayin siya yung mga nangangalaga kasi doktor sa mata. Siya yung nangangalaga ng mga mata ng hari ng Inglaterra, ng Espanya, kung saan-saan. Kahit sa Germany ay meron siyang mga inalagaan doon ng mga customers na mga hari, harina at mga prinsesa, prinsipe. Kaya hindi nila pinabaril si Jose Rizal bagkus nilagyan ng double. At si Jose Rizal ay siya nang namamahala ng mga ginto ng Vatican dahil sa napaka-genius nga nito. Bilib ang buong mundo Kaya makikita natin kahit saang lugar, kahit saang bansa, sa iba't ibang bansa ay mayroong rebulto si Rizal. Kahit nga sa Japan kahit sa Germany mayroon. Kaya magtataka ka talaga bakit mayroong mga rebulto si Rizal. Kasi si Rizal ay parang universal man kahit saan. Kasi mayaman yan Isa nga yun sa rason kung bakit nalibot niya ang buong mundo kasi meron nga siyang kayamanan. Pero itong isiniwalat ni Karen Hodes ay magtataka ka kung ano ba itong si Karen Hodes, hindi naman ito binabayaran ng mga Marcos, di ba? Siya kasi ang nagkwento nito itong Jose Rizal. Kaya marami rin ang gumagawa ng mga vlog na si Jose Rizal ay buhay pala. At ang kinuhang attorney ay si Marcos noong kabataan niya. Kaya nahatian si Marcos ng mga ginto na yan. At nang mamatay si Jose Rizal, ang iba diyan ay inilipat sa pangangalaga ni Marcos. Kaya lalong dumami ang tinatawag na Marcos Gold or the Gold for Humanity. Meron pang isisiwalat dito si Karen Hodes atin pakinggan. Ito yung tungkol sa toilet paper money, yung tinatawag na fiat money na walang backup gold. Kaya kailangan ng backup gold. Kaya yung ating gold ay hiniram o inutang, hindi natin alam, basta kinuha para gawing backup ng pinakamakapangyarihang currency na ginagamit ngayon sa buong mundo. Balik tayo kay Karen Hodes. This position is also known as the Black Pope. Jose Rizal put the vast wealth that used to be held by the Vatican on deposit in a trust
called the Global Debt Facility for the benefit of humanity. Jose Rizal's lawyer was Ferdinand Marcos. Rizal and Marcos created the World Bank and the International Monetary Fund as a big world cooperative to make sure the world's wealth wasn't stolen and went to the world's people. That's where I come in. I figured out what Rizal and Marcos had done. I got a lot of help to figure this out. When I say a lot of help, I mean a lot of help. The world's military powers, all of them, are making sure we stay the course so that the world's wealth stays with the world's people. I told you a couple of months ago how I bankrupted the corrupt officials in the World Bank who were trying to steal the world's wealth from the world's people. Ayan, meron ngang mga taong gustong nakawin yan, ang world's wealth, na ang may-ari ay si Jose Rizal at attorney si Ferdinand Marcos. Kaya magtataka tayo, bakit gawin ni Karen Hodis kung siya ay magsinungaling, di ba? Hindi naman siya binabayaran ni Marcos. Hindi nga niya alam na binaril pala si Jose Rizal sa Luneta. Kaya yung sinabi niya ay yung nakita niya lang sa World Bank. At yan nabanggit niya na World Bank ay isang international cooperative na tinayo mismo nila Jose Rizal at Ferdinand Marcos. Pero napaka-sikreto kasi niyan kasi ginto ang nakaano dyan. World wealth. Ito yung ginto ng sanlibutan na naipon na napakatagal na thousands of years at napunta mismo sa kamay ng dalawang Pilipino. Lahat yung pinakamayaman na tao nung panahon na to ay Jose Rizal at Ferdinand Marcos eh. Grabe, swerte talaga ng mga Pinoy kahit sa kahit sa ginto, tayo pala yung mga Pinoy pala yung pinakamayaman sa panahon na ito. Okay, balik tayo kay Karen Hodis. My job is to let people know what's going on. One of the ways I know what's happening is because a political scientist working for the United States National War College, Yasser Kugler, brought me an accurate power transition model that tells us which coalitions form. There's a group called the Black Nobility, which is descended from the pharaohs in Egypt, that is at the center of the central banks that have been exposing we the people, that I've been exposing to we the people. The Black Nobility is trying to hide, and they're trying to put the blame elsewhere. The way that the Black Nobility have managed to stay in power for more than 10,000 years is through our corrupt money system. It's a simple trick. Don't use real money, use fake money. Real money is gold or silver or anything valuable that can be used in a barter system to trade for something else that's valuable. Ayan, so ang So, marami tayong information na makukuha dito. So, ano pa bang pinaghihintay natin? Panuurin po natin ito. We the people are the most important. So, marami tayong information na makukuha dito. So, ano pa bang pinaghihintay natin? Panuurin po natin ito. We the people are the most important character in our use fake money. Real money is gold or silver or anything valuable that can be used in a barter system silver or anything valuable that can be used in a barter system to trade for something else that's valuable. So, mayroon palang questions diyan sa pinakamalaking currency ngayon, ang dolyar. Kasi questionable ang backup gold niyan eh. Sabi ni Karen Hodis ay paper money at hindi parang nakatago lang ang backup gold. Kaya nga ay kailangan hiramin yung maraming ginto ni Jose Rizal at ni Marcos para talaga mabackupan ang dolyar. Kasi tinatawag na siya na toilet paper eh. Toilet paper money.
or fiat money na questionable yung backup gold. At napansin nyo kanina, narinig nyo, ay nabanggit niya ang Egypt. Yung black nobility ay mga Egyptian pala yun eh. Kung saan ay thousands of years daw na mga ginto, pero tinatawag na black nobility. Ibig sabihin medyo malabo rin, mga sikreto, di ba? Sikretong grupo. Kaya makita nyo sa dollar bill sa likod niyan ay mayroong pyramid. At ang pyramid ay may mata. Tinatawag nila yan na Illuminati. At mayroong obelisk, yung matulis na parang poste. Yan yung obelisk ng Egypt. Ibig sabihin, totoo ngang may kayamanan ng Egypt na kasama diyan sa mga ginto. Pero hindi tayo sure kung ano talaga ang kwento niyan, basta kasama sa dolyar ang kayamanan ng Egypt. Kaya mayroong pyramid, mayroong obelisk, at related siya sa tinatawag nila na Illuminati. Pero ganun pa man, ang ginto ni Jose Rizal ng Vatican, ginto ni Marcos, ay kasama diyan sa tinatawag na World Debt Facility or tinatawag na International Cooperative. Nasa ngayon ay alam natin na the World Bank. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para sa ganitong mga videos. Paalam!